Hindi natin natulog. Gumagalaw nga yung mga bato. Gumagalaw nga. Hindi thank you. Hello po. Hello po. Welcome po sa D. Rhea Campsite Review. Welcome po ulit kayo. Ang campsite na i-review natin ngayon ay Marilake Campsite. Dami. Swerte. Swerte ni Rosario. Oh, doon. Kailangan may barya tayo. 10 piso lang naman yata. Yan, tayo ay bibili muna ng suman dito. Natikman natin dito ang suman ni Manang nung nakaraang day tour tayo. Yan. Kasama na rin dyan ang damihan mo. Damihan mo. May manghihingi doon tiyak. 5 piso isa. Oo. Dito ito sa corner ng San Andres. Pagpasok nyo meron pa ring environmental fee doon. So tayo ngayon ay pupunta sa Marilake Camp. Ayan. Dahil meron tayong event doon, meet and greet. Tayo ay magbabayad dito ng environmental fee. You are entering a protected area. Kaliwa River Forest. Yung pala dapat na mapuntahan natin, Kaliwa River. Hindi ka pwede. Oh, sa kaliwa ka lang. Ha? Oh. Sa kanan ka, may penalty ka. 10 lang po. Bakit Mario, ma'am? Okay na yan. 10 lang po. Pagbalik na lang namin yung sukli. Salamat.
Marilaki nga. Hindi ka nagkamali. Diyos ko. Lahat nga ay Marilaki ito. Ito kaya ay guest kasama sa mga ano natin. Di ba dalawang ato? AB. Ano yung ginamit? BA yata ang nakuha. Ito mga nakasabayan natin ay Marilaki din pala. Ayan. Mga 4 wheels. Ito ay nasa 10 sasakyan. Uy, si Yellow Green hindi sumabay. Yan ang atin na birthday yan. Oh, ito, ayan, Marilaki. Ito, itong Land Cruiser. Ay, atin na birthday. Tayo, ay Marilaki tayo. Oh, ayan. Ayan. Tayo ay unang camping natin dito sa Marilaki. Gray-grade natin ito. Kung ang lahat ay abala sa event na gagawin, tayo naman ay iikuti natin ito. Bakit nga ba ito ay dinarayo ng napakarami? Kasama ako sa organizer ng event. Sama po kayo, pa-register na lang po. Okay na. Yung isa na lang po yung bagong dating kanina. Naiwan ko ata sa'yo. Hindi kasi may trabaho. Sila ikiwander na ako na dito kagabi. Sige po. Mamaya pala yung tuk-tuk. Yung tuk-tuk na pula, yung si DJ Pax. Babalik pala yun ngayon. Mamaya yung tuk-tuk. Paano tatawid ng ilog? Buhati na kaya nila. Malagay na lang sir dito, organizer. Morning po. Gumagalaw, hindi pwede pala walang alalay. Kaya pala kanina bumaba yung ano eh. Drive ng ATV. Sinalalayan yung Nakasakay ka ng ATV na. Saan kaya sila AK? Hindi yata kakasya yun. 100. Katulad dito, oh, kumain na agad to ng ano, espasyo. O doon sa B. Hi. Nagigising nyo lang. po namin, oh. Ano na lang po kayo? Oo. Pwede rin po yung maganda po sila. Sige. Ha? Parang ang aga nyo ha. Anong oras kayo nagbiyahe? Alas 4? Uy! Bago 10. Ay sila bago oh. Diyan na lang tayo be oh. May naka-black coat doon ah. Nasa motor mo?
Kami ngayon ay naka-duty as marshals. Itong mga to nandito ngayon ay kasali sila sa event. Madami masyado. Halos lahat ay car camping. Grabe. Dinagsa talaga. Si Clap Moto nandun. Nakontrol na nga lang yung iba. Marami pa sana ang gustong sumali. Yan, duty tayo doon sa bungad para mag-guide yung mga paparating. Anyway, support lang naman tayo dahil ang mga staff naman nila ay nag-guide talaga. Dami. Ang ganda ng mga tent nila, oh. Ito, oh. Diyos ko, pagandahan ng mga tent. Buti na lang hindi tayo dito tumabi. Ayan, oh. Katabi halos ang sasakyan nila. Sana kayanin kasi nasa 160 na participants. I'm sure may mga paparating pa. Kayanin ng area. Malaki naman pala itong area na to. Karamihan sa mga nakikater nila dito na mga guest nila ay car camping. Ilan lang ang moto camping. Ayan. Mostly car camping talaga. Ideal talaga to. So tamang chill lang, tamang relax sa camping. Ayan. Dito tayo pupwesto. May tumatawid na motor. Pinag-drive na siya ng mga staff dito. Kung tutuusin, itong Tawiran na river ay mababaw lang. Yung mga 4 wheels na 4x4 walang problema. Ang nagkakaroon ng problema lang yung mga motor, dahil yung mga bato angat siya, parang bato na malambot na. Ibig sabihin hindi siya nasiksik, hindi siya siksik, angat siya. Kaya ang hirap paggalaw ng motor ay sige, paggalaw ng motor, ang gulong ng motor ay lumulutang halos. Dito sa part na to, flat na flat yung latagan ng tent. Ito yung galing sa bungad mismo, tapos diretso dito. Pero ito ang pinapahuli nila na pinapalatagan ng tent. Ganda, oh, gubat na gubat sa likod. Mayroon silang ditong material recovery facilities kung saan yung mga marirecover na basura na pwede pang gamitin, marirecycle. Yung mga plastic yan, kadalasan gano'n naman talaga. Yung mga nabubulok ay pwede nang itabon lang, eh. Ayan, ang dami ng guest. Kompleto na halos. Konti na lang ang inaantay namin. Mga less than 20 na lang. Ito yung free nila. Napaka-ideal nito para sa car camping dahil yan, oh, dun, oh. Ang daming sasakyan pero malawak pa rin. Marami pang pwedeng pagpwestuhan. Yan ay malalapad na ang espasyo na nasasakop nila, ha. May awning pa ang sasakyan nila, may tent pa sila. Ayan. Pero na-accommodate pa rin. Kung gaganap ng event dito sa Marilaki, camping event, totoo hindi ka mapapahiya. Meron silang lababo doon, no.
necessity talaga ng campers ang lababo. Yan, okay yan. Maliban doon sa CR na mayroon sila at may lababo sa gilid. At mayroon silang lababo na hiwalay. Ayos naman ang tubig, walang problema sa supply, sa water supply. Ito yung CR nila. Dito sa part na to, meron ditong dalawang CR sa babae at dalawang CR sa lalaki. May lababo rin sila dito. Very organized naman. Ang mga staff ay mayat maya tinitingnan yung basurahan. Iniikot nila at binabawasan nila ng laman. Dito gaganapin yung, ito yung center of activity namin. Ayan. Ito yung lababo nila na kung saan malakas din ang water supply. Ayan. Dito sa campsite na ito, sa Marilaki Camp, ang maisasuggest ko lang dito, siguro magkaroon ng segregation para sa nagmumoto camping at car camping. Dito kasi kung saan mo gusto maglagay ng tent mo, naglalagay sila. Sa akin lang, dahil mas maselan yung mga nagmumoto camping, ang kanilang paglalatagan ng tent dapat medyo patag talaga. Ang car camping naman kasi karamihan sa mga tent nila ay nasa sasakyan na nila mismo. So wala silang pakialam masyado sa pagkapatag ng ground. Sa mga nagmumoto camping, dahil maliliit lang naman ang tent nila, mahalaga na patag ang latagan nila ng tent. Ayun. So magkaroon lang ng segregation. Maliit lang naman ang espasyo ng mga nagmumoto camping dahil hindi naman ganun kalalaki ang tent nila. Unlike sa mga car camping, meron na silang awning na ginagamit, meron pa silang tarp at may tent pa sila. Ayan, malalaki. Suggestion dito sa kanila. Itong front ng river, sana ay patag-patagin nila dito para magamit ng mga nag-tent pitching. Siguro naghukay sila, hindi pa naaayos. Time na siguro para mapatag-patag na kakaabala sa nag-tent pitch dahil maraming bato, hindi niya may flat mabuti ang tent. Malaking tulong pag ito ay napatag-patag, kahit papano nakakadagdag pa ng space ito at maganda ang pwestuhan sa river. Dito yung river na papaliguan ay kaparehas lang din sa river na dumaan sa Empire Dragon, Camp Niatos, The Preserve. Iisa lang din ang river nila. So ganun pa rin ang stand namin dito. Maligo ka at your own risk dahil dumaan na ito ng community. Pero sa mga nakikita ko, marami pa namang naliligo at wala pa namang nagkakasakit-sakit. Ayun, kaya pa. Ayan, para sa mga mahilig mag tent pitching malapit sa river dito, grabing lakas ng hangin, no? Yan ang nagiging problem dito sa pag pitch malapit dito sa river. Sobrang lakas ng hangin, ang mga tarp ay lilipad. Mahina-hina ang tent mo, lipad din. Ayan, pati motor ko nga na tinalihan ko. Tanggal side mirror, natumba siya. Nandito si The Campers, kararating lang. Tsaka si Dijan Fox, yan o. First time natin ma-meet na. Na-meet natin ang personal si Dijan Fox. Hello po. Di Andrea po. Hello. Nice to meet you, sir.
let's get closer to nature. Let's go! Kaya naman, let's get closer to nature. And Let's. Kaya naman, let's closer to the nature. Let's camp! Maraming salamat kay San Miguel, yan! Yes! I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.